minamahal na kapatid kay Kristo, ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ang 2 linggo ng Adbyento. Matapos ang 1 linggong paglalakbay sa panahong ito ng espiritual na paghahanda para sa Pasko, ang masayang pagdiriwang ng kapanganakan ni Hesukristo ang ating Panginoon at tagapagligtas, atin ngayong pagnilayan ang tema ng kapayapaan, kasunod ng tema ng pag-asa noong nakaraang linggo. Ipinapaalala sa atin ang tunay na kapayapaan na tanging si Kristo lamang ang nagdadala. Ang kapayapaang iniaalok niya sa atin sa mga puso, sa ating mundo at sa ating buhay. Ipinropesiya ni Isaías na ang isang inapo ni Jesse ay magdadala ng panahon ng kapayapaan, kung saan maging ang kalikasan ay magkakasundo. Ang lobo ay mamumuhay kasama ang kordero, at ang isang maliit na bata ang mangunguna sa kanila. Ipinagtibay sa aklat ng awit na ang paghahari ng Diyos, ang katarungan ay magnganganan at ang kapayapaan hanggang sa maglaho ang buwan. Sa mga taga-Roma, hinihimok tayo ni San Pablo na tratuhin ang isa't isa tulad ng ginawa ni Kristo upang ang lahat, mga Hudyo at mga Hintil, ay luwalhatiin ng Diyos para sa kanyang awa at sa kaligtasan taglay natin kay Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, nagpakita si Juan Bautista sa Judea na nananawagan sa mga tao na magsisi sapagkat malapit na ang kaharian. Sabi niya, "Binabautismuhan ko kayo sa tubig para sa pagsisi, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo at apoy." Ang pagpapahayag ni Juan tungkol sa pagdating ng Panginoon ay siyang sentro ng Adbyento, na nagpapaalala sa atin na ihanda ang ating sarili para sa pagdating ni Jesus. Ang Adbyento ay isang panahon ng paghahanda at pagninilay. Isang sandali kung saan ang pag-asa at pananabik kay Kristo ay natatagpuan sa ating matinding pagnanais para makasundo at kapayapaan sa isang mundong wasak. Paalala sa atin ni Juan Bautista, maghanda kayo ng daan para sa Panginoon. Ituwid ninyo ang kanyang mga landas. Habang ginugunita natin ang Adbyento, ihanda natin ang ating mga puso at isabuhay ang diwa ng pagkakasundo at kapayapaan ni Kristo. Sa pamamagitan ng habag at pagkilos, naway makatulong tayo sa pagbuo ng isang mundo kung saan ang lahat ay namumuhay bilang magkakapatid na sumasalamin sa pag-asa, pagmamahal at paghahandog nito. Dito, pinararangalan natin ang tunay na kahulugan ng kapanganakan ni Kristo at ang kanyang walang hanggang presensya sa atin. Manalangin tayo kasama si Santo Papa Leo. Para sa mga Kristiyano sa mga lugar ng digmaan at tunggalian, lalo na sa gitnang silangan, naway maging mga binhi sila ng kapayapaan, pagkakasundo at pag-asa. Diyos ng kapayapaan, pinagkasundo mo ang mundo sa pamamagitan ng iyong anak. Palakasin ang aming mga kapatid na nagdurusa sa gitna ng karahasan. Naway madama nila ang iyong malapit na presensya at ang suporta ng aming mga pananalangin. Bigyan sila ng lukas ng loob na magpatawad at muling buuin. Tulungan ang mga pagkakawatak-watak at hanapin ang hustisya ng may awa. Gawin sila at kami mga instrumento ng kapayapaan
kahit na tila imposible ang pagkakasundo. Banal na Espiritu, alalayan ang kanilang pananampalataya, panatilihing buhay ang aming pag-asa at ingatan kami mula sa kawalan ng pakialam. Gawin kaming mga tagapagpatayo ng pagkakaisa kay Kristo. Amen.